Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo. At kung taga saan kayo, maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Mga kaibigang lambana, bukas na lang ulit tayo maglalaro. Pinapauwi na ako ni Nanay Amalia at hinahanap na rin ako ni Itay. Magiliw na pagpapaalam ng dalaga sa mga kaibigan nitong lambana. Tumango naman ang mga lambana at mayuming ngumiti habang sumasayaw ang mga to sa saliw ng hangin. Nanay Amalia, kanina pa ba nakauwi si Itay galing sa mundo ng mga tao? Tanong ni Armina sa babaeng nagpalaki sa kanya at itinuring na itong tunay na ina. Oo anak, kanina pa nakauwi ang tatay mo at ikaw ang una niyang hinahanap. Nagsiselos na nga ako sa iyo, Armina, dahil ikaw na lang palagi ang bukang bibig nito. Tugon naman ni Amalia at hinaplos ang mahabang buhok ng dalaga at malapad na ngumiti. Inay, bakit ka naman magsiselos sa akin? Pareho naman tayo mahal ni Itay. Sagot naman ng dalaga at matamis na hinalikan sa pisngi ang kanyang ina. Tinawag ni Amalia ang alaga nilang puting kabayo na si Pegasus at mabilis na sumampa para umuwi na sa kanilang tahanan sa tugatog ng kabundukan malapit sa talon. Nang makarating sila sa kanilang tahanan, ay nadatnan ni Armina ang kanyang ama na abala sa paggawa ng mga halamang gamot na dinadala nito kapag naglalakbay ito patungo sa mundo ng mga mortal, upang manggamot ng mga taong napinsala sa walang tigil na digmaang pangyayari sa daigdig. Ginagabayan rin nito ang ilang manggagamot at ang tingero na palawakin ang kanilang kaalaman sa paggagamot at pag-aalaga ng mga mutya at agimat. Mabilis na lumapit si Armina sa kanyang ama at mahigpit na hinagkan dahil ilang araw na niya ito hindi nakita at namalagi ito sa mundo ng mga mortal. Ignacio, Armina, tama na ang pagyayakapan ninyong mag-ama. Parang ang tagal ninyong hindi nagkita. Saad ni Amalia sa mga to habang inihahanda ang kanilang hapunan. Kahit sina Ignacio at Amalia ang nagpalaki kay Armina, ay hindi pa rin nawawala sa isipan ng dalaga ang tunay nitong mga magulang. Minsan, iniisip ng dalaga na buhay ang mga ito dahil hindi niya nakita ang mga labi nito noong naganap ang madugong digmaan. Nung siya paslit pa lamang, natatandaan pa rin ito ang itsura ng kanyang ama't ina. Tatay Ignacio, pwede po ba akong sumama sa iyo sa muling paglalakbay mo patungo sa mundo ng mga mortal? Tanong ni Armina sa kanyang amain. Armina, hindi kita pahihintulutan na sumama sa akin. Magulo pa rin ang mundo ng mga tao at hindi pa rin tumigil ang nagaganap na digmaan.
Masyadong mapanganib kung sasama ka sa akin. Matanong kita, Armina, bakit nais mong sumama sa akin? Iniisip mo bang buhay pa ang totoo mong mga magulang? Sagot naman ni Ignacio sa dalaga at tinanong kung anong dahilan kung bakit nais nitong tumungo sa mundo ng mga tao. Armina anak, tamang iyong ama, mapanganib sa mundo ng mga mortal dahil kapwa sila ay nagpapatayan. Pinamamahayan na rin ang mundo ng mga tao ng mababangis na halimaw. Hindi ka na nabibilang sa mundong iyon anak dahil bahagi ka na ng mundong ito. Armina, sabat naman ni Amalia. Bigla ang umangos ang mga luha sa mata ni Armina matapos iyon sabihin ng kanyang pangalawang mga magulang. Batid kasi ng dalaga na hindi papatay ang tunay niyang mga magulang. Madalas rin napapanaginipan ng dalaga ang kanyang ama't ina na nakabilanggo sa isang maruming kulungan at pinapahirapan ng mga banyagang sundalo sa isang liblib na lugar na nagsisilbing uta nila at pilit na sinasakop ang bansang Pilipinas kung saan siya nagmula. Kahit nasa ibang dimensyon naninirahan si Armina, ay marami pa rin siyang lihim na hindi nalalaman sa mundo ng mga engkanto at diwata. Dahil ni minsan ay hindi pa niya nalilibot ang bawat sulok ng mahiwagang mundo na kinabibilangan niya ngayon. Tanging ang malawak na hardin lamang na malapit sa kanilang tahanan sa tugatog ng bundok ang madalas niyang puntahan, kung saan nakilala niya ang mga kaibigan niyang mga lambana. Mayroon ding mga lugar na hindi maaring puntahan ni Armina, ayon na rin sa sinabi ng kanyang inang si Amalia. Pinagbabawalan rin siya ng kanyang mga magulang na huwag tutungo sa dulo ng hardin kung saan naroon ang isinumpang balon. Lumipas ang ilang araw ay muling nagpaalam si Ignacio sa kanyang mag-ina na tumungo at maglakbay sa mundo ng mga mortal para tulungan ang mga taong kauri niya na dumaranas ng matinding kalamidad. Marami ng mortal ang nagugutom, nauuhaw, nilalapatan ng malubhang sakit na nagdulot na ikinasawi ng maraming tao, mapabata man o matanda. Ginagambala rin ng mga berbalang at mga halimaw ang mga tao para sa kainin nila. Bago umalis si Ignacio sa kanilang tahanan, ay inalayan nito ng halik sa noo sina Armina at Amalia. Binanggit nito na ilang araw siyang mananatili sa mundo ng mga tao. Dahil sa pagiging banal nitong antingero, ay lumawak ang kanyang kapangyarihan sa tulong ni Amalia, ang asawa niyang Kinari. Nagagawa na rin ni Ignacio ang lumikha ng lagusan patungo sa mundo ng mga mortal sa tulong ng libreta at talisman. Ang talisman ang isa sa pinakamalakas na agimat at nabubukod tangi sa lahat ng mga medalyon. Nang tuluyan makaalis ang ama ng dalaga, ay nagpaalam si Armina na tutungo sa hardin para bisitahin ang mga kaibigan nitong lambana.
Pumayag naman si Amalia at muling binalaan si Armina na huwag tutungo sa dulo ng hardin. Gayunpaman, naging masunuring anak naman si Armina dahil ni minsan ay hindi pa nito nagawang sawayin ang inang Diwatang Kanari. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.